Magandang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa munti natin channel. Yung mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na tayo at like na rin sa ating mga video, sa ating TikTok, MBC123 at saka JM Saso, na ating namang FB, JM Saso, sa YouTube naman, MSTVYT, para pag may mga bagong upload, ma-update tayo. Pag-usapan natin ngayon dito is tungkol pa rin sa mini trial sa Kongreso dahil ito ngayon yung titrending ngayon. Maganda sana kung nag-trending, kung nakakatulong naman sa sambayang Pilipino. Ang problema dito, sa opinion natin, is parang puro kasinungalingan kasi nga hindi mo naman matanong kung ano ang credibility ng isang witness nila na si Madriaga at saka katakataka lang dito. Kung talagang may mga ebidensya naman sila, ba't hindi nila diretso sa Senado para sa ganung paraan masagot naman yung mga akusasyon nila. Ang nangyayari dito, puro lang sa panig nila yung pinapakinggan. So, ang malabas dito na nilalason nila yung mga Duterte supporter para lang ganun, masira yung reputasyon ni BP Sara. Pero ganun pa man, matalino na yung mga tao ngayon, hindi na kagaya dati na nakukuha nila sa magandang mga pananita. Sa ngayon kasi halatang halata unang-una yung sinabi ni Madriaga na na binigyan siya ng 25 million di umano ni dating Presidente Duterte dahil bumili ng mga motor, kung ano-ano pa mga pinabibili na pinangalan sa kanya at saka sa mga anak niya. Ang tanong naman dito, kung nakapangalan sa kanila yung mga ORCR ng sasakyan, mayroon ba siyang deduction din na binabalik niya sa pamilya Duterte? Anong mga ebidensya niya na nagpapatunay na kay Duterte yung mga yon? Dito naman, hindi naman pinagtanggol ng mga Duterte. Pero dito kasi, halatang-halata ng mga kasinungalingan. Pag hindi naman tayo magre-react dito, lumalabas na naniniwala din sa mga pinagsasabi nitong tao na to. So, ang daming bagay na hindi ka panipaniwala. Unang-una, tungkol sa binigyan ng 25 million di umano, pabili ng mga class ng mga motorcycle, tapos may binabanggit pa siya na binibigyan siya ng cheque ni dating Presidente Duterte noong panahon ng nakaupo pa si Digong. Ang tanong dito, bakit yung pizza ng cheque niya is 2023 na? O sino pa presidente ng mga panahon na yun? So parang halatang-halata na scripted yung pinagagawa nito ni Madriaga. Dito naman, kung siguro, kung maniwala lang tayo, kung kaya niyang halimbawa, ito yung mga ebidensya, tapos siguro sa sinumpa sa license niya, may mga katas siguro sana ng mga ebidensya naman. Pero base lang doon sa kwento niya, naniniwala naman yung karamihan sa mga mababatas. Paano kung sinasabi ng mga Duterte pumatay kila Pula-po, naniniwala din sila? Dito naman sana maging patas kasi napakaraming dapat unahin ngayon. Crisis tayo dito sa ating bansa, pero kayo puro lang hearing ng impeachment yung mga pinagagawa nyo. Ang advice ng gobyerno is magtitipid. Pero kayo, yung mga kinakain nyo dyan at saka yung mga kuryente na ginagamit nyo araw-araw, imbis sa magandang bagay nyo dinala, puro impeachment na lang. Tapos puro mga kasinungalingan na lang. So sa atin naman ito, may karapatan tayo na magsalita dahil isa tayo sa taxpayer sa ating bansa. Magtrabaho naman kayo ng maayos. Hindi ibig sabihin kayo ang mga mababatas, gawin nyo na yung lahat na gusto nyo. Hindi naman siguro tama yung ganon. So sa atin naman is opinion lang din bilang simpleng mamamayan. Maraming salamat, na buhay po tayong lahat. God bless.